Ang pelikula ay nagbukas sa karatig lungsod ng Maine habang isang caravan ng mga kotse ay dumaan sa upper middle class na komunidad. Ang abogadong si Billy Halep ay pinapanood ang motorcade mula sa kanyang bungalow, natutuwa sa kung gaano katanda at bugbog ang hitsura ng mga sasakyan. Pagkatapos ay naghanda na siya para sa kanyang opisina at bumaba para mag-almusal, ngunit una, humakbang siya sa timbangan sa banyo. Sa kanyang pagkabigo, itinuro ng sukat na siya ay napakalaking 300 pounds. Si Billy ay napakataba at matagal nang nagpupumilit na mapanatili ang kanyang timbang. Pagkatapos ay sumama siya sa kanyang asawang si Heidi at ang kanilang anak na si Linda sa almusal. Napag-alaman na pinipilit ni Heidi si Billy na kumuha ng espesyal na diet mula noong nakaraang linggo. Inabutan niya siya ng fruit juice at tinanong kung may pag-unlad na ba sa kanyang timbang. Nagsinungaling si Billy na siya ay 297 pounds, ang parehong timbang noong nakaraang linggo, ngunit sa katotohanan, tumaba siya sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap. Pagkatapos ng almusal kasama ang kanyang pamilya, pumunta si Billy sa korte upang ipagtanggol ang kanyang kliyente, isang mafia boss na nagngangalang Richie the Hammer Gianelli. Siya ay isang tunay na masamang tao na dapat ay nasa kulungan, ngunit pinatunayan ni Billy na walang sapat na ebidensya at mabilis na nanalo sa kaso. Pagkatapos, pumunta siya sa opisina ng kanyang law firm at natuklasan na ang gypsy caravan ay nagkampo sa pampublikong parke sa kabilang kalye. Isang babaeng gypsy na nagngangalang Gina ang nagbigay kay Billy ng flyer para sa tanghalan mamaya ng gabing iyon, ngunit awkward siyang tumanggi. Pagkatapos ay dumaan siya sa hagdan patungo sa kanyang opisina, na nagdulot sa kanya ng labis na pagod. Nang maglaon, nang umalis si Billy sa opisina, nakasalubong niya si Judge Rosenthal, na labis na naiinis sa mga gypsies at naghihintay na paalisin sila ng mga pulis. Sa wakas ay pinaalis sila ni Officer Hopley at dumating upang ipaalam kay Rosenthal na ang mga gypsy ay umupa ng lupa sa isang kalapit na sakahan. Samantala, lumapit si Gina kay Billy at kumuha ng barya sa kanyang cleavage bago itinaas ang kanyang palda sa malandi na paraan. Ngunit bago pa siya makatugon ay bigla siyang dumura sa lupa, at bumalik sa kanyang pamilya. Sa gabi ay pumunta sina Billy at Heidi sa isang restaurant upang ipagdiwang ang kanyang panalo kasama ang ilang mga kaibigan, ngunit ng oras na para sa dessert ay iminungkahi niya na umalis sila. Habang nasa biyahe pa uwi, sinubukan ni Heidi na gambalain si Billy sa pag-iisip tungkol sa pagkain sa pamamagitan ng pagiging mapusok sa kanya. Samantala, sa lokal na pharmacy, ang pinuno ng gypsy na si Tadzo at ang kanyang anak na babae ay bumibili ng ilang gamot. Biglang nilamig ang huli, kaya lumabas siya para kunin ang jacket sa kotse. Habang tumatawid siya sa kalsada, paparating naman ang sasakyan ni Billy. Dahil hindi siya makafocus sa ginagawa ni Heidi, hindi niya nakita ang babae at nabangga niya ito. Kinabukasan, dumalo si Billy sa pagsisiyasat. Pinatunayan ni Hopley na si Billy ay hindi lasing at nagmamaneho sa loob ng limitasyon ng bilis, kaya nagpasya si Rosenthal na ang pagkamatay ng anak ni Tadzo ay hindi sinasadya. Lumalabas na ang dalawa ay nagsinungaling upang tulungan siya, at si Billy ay pinalaya ng walang parusa. Ngunit nang makalabas siya, nakita natin si Tadzo na naghihintay sa kanya. Lumapit ang lalaking gypsy kay Billy, hinawakan ang kanyang mukha, at sinabi ang salitang, "thinner," bago lumakad palayo. Makalipas ang ilang araw, sinuri ni Billy ang kanyang timbang at laking gulat niya nang makita ang 283 pounds, na hindi gaanong makatwiran dahil hindi siya tumitigil sa pagkain na parang baboy. Nang maglaon, naglaro siya ng golf kasama ang ilang mga kaibigan tulad ni Rosenthal at Dr. Mike. Napansin nila ang pagbaba ng timbang ni Billy sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya, ngunit may isang lalaki na pinagtatawanan pa rin siya. Tumalikod si Billy at kumpiyansang hinawakan ang kanyang likuran, bagay na hindi niya magawa noong siya ay mas mataba. Pagkatapos, sa locker room, hiniling ni Rosenthal kay Mike na suriin ang isang kakaibang bagay na tumutubo sa kanyang balat, ngunit itinuring ito ng huli bilang sintomas ng stress at nagmungkahi na lagyan niya ito ng ointment. Samantala, sinuri ni Billy ang kanyang timbang at nakakagulat na nalaman na nabawasan pa siya ng 2 pounds mula noong umaga. Habang naliligo ang mga lalaki, ipinahayag ni Rosenthal na nilapitan din siya ni Tadzo at hinawakan siya sa parte, na ngayon ay mukhang kakaiba. Lumipas ang mga araw at patuloy na pumapayat si Billy sa nakababahalang bilis. Nag-alala si Heidi dahil natatakot siyang baka ito ay isang maagang senyales ng cancer, kaya sinabihan niya itong puntahan si Mike.
Nang maglaon, sa klinik, si Billy ay nagsagawa ng ilang mga pagsusuri at tiningnan ni Mike ang mga resulta. Nakakagulat, inihayag niya na ang matabang tao ay ganap na malusog at dapat na ipagpatuloy ang kanyang normal na gawain. Pagkatapos, pumunta si Billy sa mananahi at kinuha ang kanyang sukat, dahil kailangan niya ng panibagong mga damit. Ang mga numero ay ibang-iba kaya si Billy ay nakakuha ng sukat upang suriin muli. Sa kanyang sukdulang pagkabigla, bumaba na siya ngayon sa 230 pounds. Nang gabing iyon, kumain si Billy ng napakaraming pagkain sa hapunan kasama ang kanyang pamilya. Si Linda ay nabigla nang makita ang kalagayan ng kanyang ama at hiniling sa kanya na huminto sa pagkain. Ngunit binalik niya ito sa kanya, hiniling sa kanya na huwag siyang pakialaman. Ang bastos na tugon na ito ay ikinagalit ng dalagita at lumayo siya nang walang kinakain. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Billy sa kanyang asawa na hindi siya kumain ng tanghalian sa trabaho na nagpapayat sa kanya. Kaya, napagpasyahan niya na kailangan niyang kumain ng libu-libong calories para lamang mapanatiling matatag ang kanyang timbang. Napag-alaman din na nahihirapan si Linda na panoorin ang kanyang ama na kumakain na parang baliw. Kaya't ipinaalam ni Heidi na ipapadala niya siya upang manatili sa bahay ng kanyang tiyahin sa loob ng ilang linggo. Kinalaunan sa araw na iyon, nakipagkita si Billy sa doktor ng pamilya nila na si Mike sa isang restaurant para makipag-usap tungkol sa kanyang kasalukuyang problema. Nagsagawa siya ng pagsusuri sa dugo noong isang araw upang makita kung mayroong anumang mga nakababahala na palatandaan, ngunit ipinaliwanag ng doktor na walang infection sa dugo ni Billy, kaya kailangan niyang bumisita sa klinik para sa karagdagang pagsusuri. Naputol ang kanilang pag-uusap nang mapansin ni Billy ang asawa ni Judge Rossington, si Lita, sa malapit. Mukha siyang malungkot at kumakain mag-isa. Pagkatapos ay isiniwalat ni Mike na umalis si Rossington sa labas ng bayan upang makipagkita sa kanyang kapatid na babae, ngunit kakaiba ito kay Billy dahil sigurado siyang walang kapatid na babae ang hukom. Kaya pagkatapos ng hapunan, dumiretso siya sa bahay ni Rossington at kumatok sa pinto. Nagbukas si Lita at sa una ay nagsinungaling na ang kanyang asawa ay nasa labas ng bayan, na bumisita sa isang kamag-anak. Ngunit nang banggitin ni Billy ang kanyang matinding pagbaba ng timbang, naintriga siya at inanyayahan siya. Habang nag-uusap ang dalawa, ipinaliwanag ni Billy na hinawakan siya ni Tadzo pagkatapos ng pagdinig sa korte. Bilang tugon, inihayag niya na ganoon din ang nangyari kay Rossington sa mismong araw ding iyon. Habang naghahanda siyang umalis sa car park ay nilapitan siya ni Tadzo. Hinawakan ng gypsy ang pisngi ni Rossington habang bumubulong, butiki. Ibinunyag ni Lita na mula noon ang balat ng kanyang asawa ay naging kaliskis at ang kanyang mga kamay ay mga kuko. Sigurado siyang parehong nasa ilalim ng sumpa ng gypsy ang kanyang asawa at si Billy. Bagamat sa panlabas ay ayaw maniwala ni Billy sa mga ganitong sumpa, nagsimula siyang magdalawang isip. Kaya tinawagan niya si Richie para tanungin kung totoo ang sumpa ng gypsy, dahil siya ay mula sa Italy kung saan nakatira ang maraming gypsies. Kinumpirma ng amo ng mafia na ito ay totoo, nagpapaliwanag na tanging ang taong naglagay ng sumpa ang makakapagtanggal nito. Nang maglaon habang dinadala ni Heidi si Billy sa klinik ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa sumpa ngunit hindi siya naniniwala sa kalokohang konsepto at ang dalawa ay nagtalo. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Billy sa klinik at inilagay siya ng mga doktor sa napakaraming pagsusuri gayunpaman ang resulta ay hindi palaging perpekto kaya hindi nila maipaliwanag kung ano ang nangyayari. Sa kalaunan, nabagot siya at umalis upang bisitahin si Officer Hopley, dahil kasama rin siya sa pagpapatunay na inosente si Billy sa kasong car crash. Sa kanyang pagtataka, si Hopley ay isinumpa rin, at ngayon ang kanyang balat ay natatakpan ng malalaking bukol. Ibinigay ng opisyal kay Billy ang kanyang baril at hiniling sa kanya na maghiganti sa pinuno ng gypsy, ngunit tumanggi ang huli, na nagsabing kailangan niya si Tadzo ng buhay upang alisin ang sumpa. Pagkatapos ay umalis siya sa bahay, ngunit maya-maya ay nakarinig siya ng putok ng baril mula sa loob, na nagpapahiwatig na si Hopley ay nagpakamatay. Pagkaraan, si Billy ay umuwi at napansin niyang umalis si Mike. Dahil dito, naghinala siya na ang kanyang doktor at asawa ay may relasyon. Pumasok siya sa loob at agad na kumuha ng pagkain. Maya-maya ay sumama sa kanya si Heidi at nagtanong kung maayos ang lahat ngunit hindi niya mapigilang isipin siya kasama si Mike. Sa huli ay napuno siya at sinabing hindi na siya babalik sa klinik. Kinabukasan ay plano ni Billy na hanapin si Tadzo para maalis niya ang sumpa.
Kumuha siya ng detective na sumusubaybay sa gypsy caravan at ibinunyag na sila ay nasa isang maliit na bayan sa pangunahing baybayin. Pagkatapos, si Billy ay nagmaneho papunta sa bayan, at nalaman na nakaalis na sila. Dahil dito ay labis siyang nanlulumo na ayaw na niyang umuwi. Sa halip ay tumungo siya sa hotel at nag-book ng silid para sa sarili. Buti na lang at nakahanap siya ng flyer sa reception para sa tanghalan ng gypsy, katulad ng iniabot sa kanya ni Gina noong una silang magkita. Agad na tumungo si Billy sa kinaroroonan ng perya at nahanap sina Tadzo at Gina na nagbebenta ng mga voodoo doll nila at ng kanyang mga kaibigan. Napansin din siya ng mga gypsy at sinimulan siyang habulin sa paligid ng perya. Maya-maya, dumating doon si Rosenthal sakay ng kanyang sasakyan at pinapasok si Billy. Ang dalawa ay nagmaneho at nakarating sa tulay, ngunit si Tadzo ay nagpakita sakay ng truck ng bumbero at binangga sila. Sa sandaling ito, nagising si Billy sa hotel, na lumalabas na ang lahat ng ito ay isang bangungot lamang. Nag-aalala, sinubukan niyang tawagan si Rosenthal, ngunit sinagot ni Lita ang telepono. Ibinigay niya sa kanya ang kakilakilabot na balita na ang kanyang asawa ay pumanaw na kaninang umaga. Sa sumunod na eksena, si Billy na desperado ay nagtungo sa perya ngunit ito ay inabandona. Nagtanong siya sa paligid at itinuro siya ng lalaki patungo sa madilim na kalsada. Nang gabing iyon ay sinundan ni Billy ang kalsada at kalaunan ay nahanap niya ang kampo ng gypsy. Nilapitan niya si Gina para humingi ng tulong ngunit tumanggi itong makipag-usap sa kanya, tinawag siyang demonyo. Nang magpatuloy siya sa pagmamakaawa, tinirador siya nito ng bato na tumagos sa kamay niya. Sa resulta ng insidenteng ito, si Billy ay nagmamadaling bumalik sa hotel at binalot ang kanyang kamay sa abot ng kanyang makakaya, ngunit kailangan niya ng tulong. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang kaibigan na si Richie na nagbigay sa kanya ng address sa isang farmhouse at nagmungkahi na maghintay siya doon. Pumayag si Billy, at makalipas ang kalahating oras, may dumating na doktor at ginamot ang kanyang sugat. Kinabukasan, bumisita si Richie sa farmhouse at ipinaalam kay Billy na ang kanyang asawa ay pumirma sa legal na papel upang pilitin siyang ipasok sa isang mental hospital. Dahil tinulungan siya ng abogado noon, handa na siyang ibalik ang pabor. Kaya naman, pumasok si Richie sa gypsy camp sa gabi at nilason ang lahat ng aso. Pagkatapos ay nag-iwan siya ng isang sulat na nagbabala sa kanila na alisin ang sumpa. Sa kasamaang palad, kinabukasan ay nakakita ang mafia boss at si Billy ng kotse sa labas ng kanilang hotel na may mensahe mula sa mga gypsies. Ang upuan sa harap ay may katawan ng isang binata na binayaran ni Richie para mag-espiya sa kampo. May ulo ng manok sa kanyang bibig at ang salitang never sa kanyang noo bilang sagot sa sulat ni Richie. Ikinagalit ito ng mafia boss kaya nagpasya siyang asikasuhin ang mga bagay gamit ang sariling mga kamay. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang armas at naghanda para sa paghihiganti, hindi pinansin ang pakiusap ni Billy na huwag magdulot ng anumang karahasan. Sa gabi, pumasok si Richie sa kampo ng gypsy at pinatumba ang asawa ni Gina. Pagkatapos ay walang habas siyang nagpaputok, pinatay ang maraming gypsy at sinira ang kanilang mga sasakyan. Ang isa sa mga kotse ay sumabog pa at nagsimula ng apoy. Nang matapos si Richie sa kanyang pagsalakay, umalis siya sa kampo ngunit nag-iwan siya ng sulat sa katawan ng asawa ni Gina, na nag-uutos na alisin ang sumpa. Kinabukasan, pumunta ang mga pulis sa kampo para mag-imbestiga. Nagpanggap si Richie na isang ahente ng FBI para kausapin si Gina at kinumbinsi niya itong sundan siya sa kamalig. Pagdating doon, hinampas niya ng baril ang ulo nito, na nagpatumba sa kanya. Nang papatayin na niya ito, nagpakita si Billy at nagmakaawa sa kanya na tumigil. Ngunit may mas matinding plano si Richie at nilagyan niya ng garapon na may acid ang noo niya. Pagkatapos ay nag-iwan siya ng mensahe para kay Tadzo na magkita sila ni Billy sa lighthouse sa loob ng 2 oras. Nang makaalis ang mga lalaki ay maingat na ginalaw ni Gina ang kanyang mga kamay upang maalis ang asido at tumakbo pabalik sa kanyang mga kasama. Nakita ang lahat ng pagdanak ng dugo na idinulot ng aksidente, sa wakas ay pumayag si Tadzo sa kahilingan ni Richie. Pumunta siya sa lighthouse at sinabing aalisin niya ang sumpa mula sa abogado, ngunit para magawa iyon ang sumpa ay dapat ilipat sa ibang tao. Kaya, bumigkas ng spell si Tadzo, sinaksak ang nasugatang kamay ni Billy, at hinayaan ang dugo na tumulo sa isang pie. Sinabi niya na kapag may ibang tao na kumain ng pie, mabilis itong papatayin ng sumpa at maliligtas si Billy.
Hinikayat niya ang abogado na kainin ito mismo at mamatay ng may dignidad, ngunit ang huli ay may masamang ideya sa isip. Plano ni Billy na ipakain ang pie sa kanyang asawa bilang paghihiganti sa kanyang pagtataksil. Maya-maya, bumalik siya sa kanyang bahay, na mukhang mas malusog kaysa sa mga nakaraang linggo. Pagkatapos ay hiniwa niya ang pie at binigyan ng slice si Heidi. Masaya niyang kinain ito, sa kabila ng bahagyang pagdududa sa kakaibang saloobin ng kanyang asawa. Pagkatapos nito, ang mag-asawa ay tumungo sa kanilang silid, naiwan ang natitirang pie sa kusina. Kinaumagahan, nagising si Billy at natuwa siya nang makita ang nabubulok na katawan ni Heidi sa tabi niya. Hinalikan pa niya ito sa bibig para matikman ang asukal. Gayunpaman, nang bumaba siya ay natuklasan niyang nakabalik na si Linda. Sa sobrang takot niya, nalaman niyang tinikman din nito ang sinumpaang pie. Pagkatapos umalis ang anak para sa paaralan, si Billy ay nakaramdam ng labis na pagkakasala at naisip niyang tapusin ang sarili sa pamamagitan ng pagkain ng natitirang pie. Ngunit sa sandaling iyon, nakarinig siya ng katok sa pinto at pumunta siya upang tingnan ito. Nakatayo doon si Mike, na mukhang nagulat nang makitang nakabalik na si Billy. Habang nagtatapos ang pelikula, inanyayahan ni Billy si Mike para sa ilang pie at isinara ang pinto ng may ngiti. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.